Kayo ay nakatungaya sa Arangkada Balita. Ako si Maureen de la Cruz, nagbabahagi ng mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa magbabagang balita, isang malaking sunog ang sumiklab sa Valenzuela City at nakapaminsala ng marami ngayong Fire Prevention Month. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Robin Castillo. Sunod-sunod na sunog kaagad ang sumalubong sa Barangay Sebastian, Valenzuela City dakong alas 10 ng gabi noong ika-12 ng Marso, Sabado. Alas 10:30 ng gabi nang dumating ang Bureau of Fire Protection ng Valenzuela City sa eksena at tinagapan ng sunog. Ngunit matapos ang mahigit 20 oras ng pag-aapula sa apoy, halos walang natirang marirecover dahil sa lakas ng sunog. Ayon sa mga ulat, ang apoy ay nanggaling sa isang warehouse noong may naiwang nakabukas na kandila kung saan nagsimula ang apoy at unti-unting nilamon ang warehouse. Habang binibilang pa ang eksaktong halaga ng pinsala, pinapaalalahanan ng mga otoridad ang mga residente ng kahalagahan ng pag-iingat sa mga fire hazards, lalo na sa panahon ng tag-init at ng pagsasagawa ng mga hakbang sa kaligtasan sa sunog. Ako si Robin Castillo, umaarangkada para sa bayan. Isang trahedya sa daan ang naganap sa Bulacan dahil sa pagdulas ng truck. Para sa mas detalyadong balita, narito si Cyril Ablasa. Patay ang 5 mag-aaral ng Bulacan University at 17 naman ang sugatan noong ika-26 ng Hulyo. Alas 6 ng gabi matapos masagasaan ng truck na nadulas sa Santa Ana Street, Malolos City, Bulacan, dulot ng matinding pag-ulan. 3 ambulansya ang dumating sa eksena upang dalhin sa Bulacan Medical Center ang mga nasagasaang mag-aaral. Cyril, nakilala at nahuli na ba ang sospek sa likod ng trahedya? Oo, Maureen, nakita ng Bulacan Police Provincial Office sa isang CCTV footage ang pagtakas ng driver ng truck na si Adriano Garcia. Hindi ko naman ginusto mangyari yun. Hindi ko naman kontrol yung preno ng sasakyan ko dahil nadulas talaga ako. Pero naawa naman ako sa mga estudyanteng na nagkasaan ko. Gayunpaman, ng Bulacan BPPO ay kasalukuyang nasa proseso ng paghatol ng karapat-dapat na kaparusahan sa sospek. Ako si Cyril Ablasa, umaarangkada para sa bayan. Susunod, pero naging inspirasyon ng tagumpayan ang 2 bachelor's degree. Abangan sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Bakit kaya ka pa ring saktan ng mga taong di mo naman nakikita? Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health. Para sa balitang lathain sa programang ito, ating bibigyang pansin ang kwento ng isang gurong Pilipina na tinagumpayan ang kahirapan at ang kanyang 2 bachelor's degree. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Andrew Torres. Kamangha-mangha ang isang guro dahil pagkatapos mag-aral ay hindi siya napagod, pagkos ay pinagpatuloy ang pag-aaral. Siya, si Binibini Maureen F. de la Cruz, nakapagtapos sa University of Santo Tomas ng Bachelor of Education, major in Mathematics, at hindi pa rito natapos ang kanyang pangarap dahil tinahak naman niya ang kursong Business Administration 2 taon matapos ang pagtatapos na ng kanyang degree sa edukasyon at nagsilbing inspirasyon ng pagsikap at pagtutupad ng mga pangarap. Maging
inspirasyon ko po ay ang aking pamilya. Dahil nga po lumaki kami sa hirap, ay nagpursige po ako na may taguyod ang aming pamilya at bigyan sila ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng pag-aaral at pagpupursige na makapagtayo ng iba't ibang mga business. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin siya sa pagpapatayo ng mga kainan at sari-sari store na pumatok sa lahat habang nagsisilbing guro sa kanyang mga mag-aaral. Ako si Andrew Torres, umaarangkada para sa bayan. At dito nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Mirena de la Cruz ng Arangkada Balita. Umaarangkada para sa bayan.